Si Toro ay naghahanap ng makakain sa kagubatan sa likod ng kanyang lungsod para maghapunan. Bigla niyang naramdaman na may gumagalaw sa mga bushes, at akala niya ay isang maliit na hayop. Naghanda siyang manghuli, ngunit sa kanyang gulat, isang batang babae na may dalang kabaong sa likod ang lumabas mula rito. Ang batang babae, si Chaika, ay nagulat nang makita ang isang tao sa kagubatan at agad na nagtangkang tumakas sa pamamagitan ng pagtatago sa ilalim ng mga dahon. Ngunit medyo bobo siya at muling natagpuan ang sarili sa harap ni Toro. Lito na rin si Toro nang makita ang babaeng ito, at sa ibabaw ng lahat, nagsasalita siya na parang si Inumaki mula sa JJK, gumagamit lang ng isang salita kada pagkakataon. Inisip niyang si Toro ay isang bandido nang makita ang machete sa kanyang kamay, ngunit ipinaliwanag ni Toro na isa siyang mahirap at walang trabaho. Tinanong niya si Chaika kung anong ginagawa niya sa kabaong at pinaghihinalaan niyang isang mamamatay tao ito na may dalang bangkay sa kabaong. Nagdepensa si Chaika at ipinaliwanag na isa siyang hindi nakakasamang naglalakbay at dinala lang niya ang kabaong para sa aesthetic. Sinabi niyang sinusubukan niyang makarating sa susunod na lungsod nang hindi siya makita. Kaya dumaan siya sa kagubatan, ngunit naligaw siya. Nag-alok si Toro na dadalhin siya sa lungsod kung tutustusan siya ng almusal. Ngunit bago makasagot ang babae, nakita ni Toro ang isang delikadong unicorn na halimaw na papalapit sa kanila. Agad niyang hinayla si Chaika at tumakbo, ngunit nadapa siya dahil sa bigat ng kabaong. Sinabi ni Toro na iwan na lang ito dahil nakita sila ng unicorn, pero sinabi ni Chaika na ito ay napakahalaga at hindi niya kayang iwan ito. Bigla niyang naisipan ng isang plano. At tumalon sila ni Chaika sa isang ilog gamit ang kabaong bilang bangka. Nang makarating sila sa matigas na lupa, sinabi ni Toro kay Chaika na hindi nila kayang makaligtas mula sa unicorn dahil naamoy na sila nito. Wala siyang lakas dahil hindi pa siya nakakakain ng 3 araw at iniisip na pareho silang mamamatay dito. Ngunit si Chaika ay hindi madaling nawawalan ng pag-asa, at binuksan ng kabaong at ipinakita ang isang lihim na compartment na may sniper setup sa loob. Nagulat si Toro dahil ang mga wizard lang ang may ganitong sniper guns. At sinabi ni Chaika na siya ay isang loser na ang kaya lang gamitin ay ganitong uri ng mahika, ngunit sapat na ito para talunin ang unicorn. Gayunpaman, kailangan niya ng oras para maghanda ng spell, at hindi siya makakagalaw habang ginagawa ito. Sinabi ni Toro na magsimula agad dahil bibigyan niya siya ng oras. Nagsimula siyang magdasal para gamitin ang Iron Blood Transformation Technique na magpapatigas sa kanyang katawan gaya ng bakal. Nang dumating ang unicorn, agad siyang sumugod upang ma-distract ito habang naghahanda si Chaika ng kanyang baril. Kumapit siya sa unicorn kahit pa ito lumundag sa ilog at lumipad, at patuloy na tinutusok ito upang hamina. Pinasabog siya ng unicorn mula sa likod nito, ngunit sa oras na iyon, natapos na ni Chaika ang kanyang spell. Itinutok niya ang baril sa halimaw at pinutol ito sa gitna gamit ang magic bullet. Lumabas si Toro mula sa ilog at pinatay ang kanyang transformation, at dumating si Chaika na tumatakbo patungo sa kanya. Talaga siyang nasiyahan dahil hindi siya isang loser tulad ng akala niya. At sa katunayan, mas malakas siya. Pumayag siya na dalhin siya ni Toro sa lungsod kapalit ng almusal, at nagsimula si Toro kumain na parang gutom na baboy bago dumating ang kanyang kapatid na si Akari. Binugbog ng crazy na babaeng ito ang lugar nang hindi man lang nagtatanong kung ano ang nangyari dahil sobrang selosa siya na kumakain siya ng pinakamagandang pagkain sa buhay niya dito habang siya ay naghihintay para bumalik siya na may dalang ligaw na gulay. Ang buong bayan ay naghusga kay Toro habang siya ay pilit na tinatagal ang mga atake mula sa malakas na martilyo ni Akari. Sa huli, naayos din niya ang sitwasyon sa kanyang kapatid at pinabayad si Chaika sa may-ari ng bahay para sa mga pinsala, na tinawag siya bilang isang total loser na nagpapabayad ng babae para sa bill. Ngunit sanay na si Toro sa kanyang kahihiyan kaya hindi na ito nakakaapekto sa kanya. Ipinaliwanag niya ang lahat ng nangyari mula nang makilala niya si Chaika, at nahirapan si Akari na maniwala na talagang pinatay nila ang unicorn. Bigla na lang sinabi ni Chaika kay Akari na mayroon siyang job request para sa kanila dahil pareho silang malakas. Hindi nais ni Toro na kumuha ng trabaho dahil mahal niya ang walang trabahong buhay. Ngunit nang magbanta si Akari na pilitin siyang buksan ang kanyang OnlyFans account, pumayag siya na tanggapin ang trabaho. Dinala ni Toro si Chaika sa kanyang bahay, kung saan sinabi ni Chaika na kailangan nilang salakayin ang bahay ni Count Albert, isa sa 8 bayani na pumatay kay Emperor Arthur, at pagkatapos ay kailangan nilang magnakaw ng isang bagay mula sa kanyang lugar. Tumanggi siyang sabihin kay Toro at Akari kung anong kanilang ninakaw at sinabi na delikado ang misyon. Ngunit ito ay isang bagay na tunay na mahalaga sa kanya, at handa siyang gawin ang lahat upang makumpleto ito. Nang gabing iyon,
Si Toru, Akari, at Chaika ay madaling pumasok sa mansion dahil walang bantay sa loob. Ngunit nagkaroon sila ng ilang problema dahil insist si Chaika na dalhin ang kabaong, na naging dahilan ng pag-alarm ng Count. Hindi nila ito alam, ngunit ginamit ni Chaika ang kanyang magic gun upang maglunsad ng detection spell at nalaman na ang bagay na gusto niya ay nasa gitna ng mansion. Nagpa siya si Toru na kunin ang unang palapag at sinabi sa mga babae na sakupin nila ang pangalawang palapag. Pumunta siya sa unang palapag at nakarating sa isang silid sa gitna. Nang pumasok siya, dumating din si Count Albert, at inisip niyang kabilang siya sa clan organization na dumating upang makipagkita sa kanya kanina hinggil sa isang bihirang artipakto. Hindi maintindihan ni Toru ang sinasabi ng matandang lalaki, ngunit ginamit ni Albert ang kanyang magic at nagsimulang maghagis ng mga espada sa kanya. Nodi-dodge lahat ni Toru ang mga ito, at dumating si Akari upang suportahan siya. Itinapon niya ang kanyang mga kutsilyo kay Albert, ngunit naging sandata ito ni Albert kapag pumasok sa kanyang magic field. Sinabi ni Toru sa kanya na lumayo, ngunit nang makita ni Albert si Chaika, napaupo siya at iniwas ang lahat ng mga kutsilyo. Nagsimula siyang manginig at umatras habang sinasabi na hindi siya maaaring buhay pa. Sigurado siya na siya at ang kanyang mga kaibigan ay pinatay si Chaika noon. At hindi niya maintindihan kung paano siya naririto sa kanyang harapan. Pinili niyang tapusin siya ngayong pagkakataon at agad na ipinadala ang mga kutsilyo at espada upang atakihin siya. Agad na hinayla ni Toru si Chaika palabas ng silid, at nazarado ni Akari ang pinto sa tamang oras para mailigtas silang lahat. Tumakas sila at nagtago sa library, kung saan nagtataka si Toru kung paano nakakagamit ng magic si Albert nang walang wand o spells. Inisip ni Chaika na ang buong mansion ay kumikilos bilang magic weapon ni Albert at kaya niyang kontrolin ang lahat ng nasa loob nito ng malaya. Iniisip niyang ang bagay na nais niyang nakawin ay malapit sa core ng magic weapon, at sinabing kung sirain nila ito, hindi na makakagamit ng magic si Albert. Nagdesisyon si Toru na maghiwalay sila ulit, at inutusan ng mga babae na hanapin at sirain ang weapon habang siya naman ay maghahatak kay Albert. Bigla, nagsimulang lumutang ang mga libro sa silid, at bago pa nila maabot, lahat ng mga libro ay lumabas ng silid. Pumunta si Toru sa corridor at inactivate ang kanyang Iron Blood transformation bago humarap kay Albert, na nagpadala ng isang malakas na wind spell sa kanya. Naiwasan ni Toru ito sa pamamagitan ng pagtatago sa likod ng kanto, ngunit pagkatapos ay nagpadala si Albert ng mga espada upang atakihin siya. Patuloy siyang humaharang at tumatakbo, gumagawa ng isang puppet mula sa kurtina upang magtago at makaambush. Gayunpaman, handa si Albert para dito at tinamaan si Toru ng isang upuan nang tumalon siya mula sa bubong. Napagtanto ni Toru na hindi siya mananalo, kaya patuloy siyang tumatakbo upang i-distract si Albert habang nakarerating sina Chaika at Akari sa gitna ng mansion. Nagsimula si Akari sa kanyang kagalingan at winasak ang isang silid, nakakita ng isang nakatagong locker sa likod ng salamin. Sinabi ni Chaika na ang magic weapon ay tiyak na nasa loob nito, ngunit hindi ito mabuksan ni Akari dahil may isang magic barrier na nagpoprotekta dito. Gumamit si Chaika ng dispelling spell upang alisin ang barrier. At nang mabuksan ang locker, natagpuan nila ang isang garapon na may pinuputol na kamay sa loob nito. Malapit nang sirain ni Akari ito, ngunit pinigilan siya ni Chaika, sinabing ito ang mahalagang bagay na hinahanap niya. Samantala, naghanda muli si Toru ng isang trap para kay Albert, na hindi minamadali ang paghuli sa kanya dahil tiwala siya sa kanyang tagumpay. Sinabi ni Albert kay Toru na nakikilala niya ang kakayahan ng kanyang transformation at sinabing tiyak na napaka-boring ng isang payapang mundo para sa isang mercenary tulad niya. Pinagtawanan siya ni Albert dahil naging isang mababang magnanakaw siya matapos mawalan ng trabaho, at sinabing tiyak na narito siya para sa makapangyarihang artipakto na napanalunan niya matapos talunin ang masamang emperor. Inatake niya si Toru gamit ang lahat ng bagay na makikita niya at tinamba siya sa lupa, sinasabing pagkatapos siyang patayin, papatayin din niya si Chaika. Nagpadala siya ng ilang knight statues upang tapusin si Toru, ngunit bigla silang lahat nawasak sa kalagitnaan. At napagtanto ni Toru na nagtagumpay ang mga babae sa pagsira ng magic weapon. Agad na tinali ni Toru ang isang lubid sa mga paa ni Albert at inactivate ang kanyang trap, ipinapahang siya ng pabalik sa kisame. Pagkatapos noon, dumating sina Chaika at Akari na may dalang kamay at sinabi kay Toru na kailangan nilang umalis agad. Nagsimula silang tumakas, ngunit tinanong ni Albert si Chaika kung ano ang plano niyang gawin sa kamay. Sinabi niya na maaaring magdulot ng sakuna ito kung mapupunta sa maling kamay at nag-alok siyang bilhin ito mula sa kanya sa kahit anong halaga na gusto niya. Hinikayat ni Toru si Chaika na magpatuloy na,
at nag-distract sila ng mga gwardya gamit ang ilang paputok bago umalis patungo sa lungsod. Tinanong ni Toru si Chaika tungkol sa kamay at kung bakit ito mahalaga sa kanya, ngunit imbes na sagutin ang tanong, ibinigay ni Chaika ang bayad sa kanya at sinabing nagpapasalamat siya na tinulungan siya ni Toru. Napagtanto ni Toru na ibig niyang sabihin na wala nang kinalaman sa isa't isa ang dalawa. Ngunit bago pa man niya matanggap ang pera, nakaramdam siya ng panganib at itinulak si Chaika pabalik. Iniiwas siya mula sa isang mabilis na dart. Lumingon sila at nakita ang isang grupo ng 3 tao na papalapit sa kanila, at ang kanilang leader, si Jellit, ay nagsabi kay Toru at Akari na umuwi na dahil hindi makabubuti para sa kanila ang makipag-ugnayan kay Chaika. Tinanong ni Toru kung sino ang leader ng grupo, at sinabi ni Jellit na narito siya upang arestuhin si Chaika at kunin ang kamay. Dahil sina Toru at Akari ay simpleng inupahan lang ni Chaika nang hindi alam ang buong katotohanan. Hindi niya sila pinapalagay na may kasalanan. Binigyan sila ni Jellit ng huling babala na umalis na, ngunit nagsenyas si Toru kay Akari, at gumamit siya ng isang smoke bomb upang makatakas. Sinabi ni Toru kay Akari na dalhin si Chaika at ang kabaong habang siya ang maghahatak ng pansin sa kamay. Nagatubili si Chaika na ibigay ito, ngunit tiniyak ni Toru na iingatan niya ito at ibabalik sa kanya kapag nakalabas siya sa mga manguusig. Ibinigay ni Chaika ang kamay kay Toru, at pumunta siya sa mga kalsada upang hikayatin si Jellit at ang mga tao nito na sundan siya. Sinundan nila siya gamit ang isang malaking tangke, at pumasok siya sa makitid na kalsada upang iwasan sila. Sinundan siya ng malaking tao mula sa gang, at hinikayat ni Toru siyang pumunta sa isang tulay upang magsimula ang laban. Itinapon niya ang garapon upang panatilihing abala ang kalaban at sinimulan niyang atakihin siya. Ramalo ang garapon at sumagot sa laban, ngunit ginamit ni Toru ang kanyang mabilis na agility upang talunin siya at tinamaan ang kalaban. Kinuha ni Toru ang garapon at nagtakbong tumakas. Ngunit sa kasamaang palad, natrap siya sa pagitan ng tangke at ni Jellit. Nagtatago sina Chaika at Akari sa malapit at pinapanood ang nangyayari. Tinanong ni Jellit kay Toru kung natalo ba niya ang kanyang tauhan, ngunit tumanggi siyang sumagot. Tinanong ni Jellit kung alam ba ni Toru kung sino si Chaika at sinabing kung tutulungan niya ito, magiging kaaway siya ng buong mundo. Tinanong ni Toru kung sino ba talaga si Chaika, at nagdesisyon si Jellit na ibunyag ang pinakasekretong impormasyon tungkol kay Chaika at ang kanyang misyon. Sinabi niyang ang item na hawak ni Toru ngayon ay ang kamay ng Tyrannical Emperor, si Arthur Gaz, na siyang pinakamalakas na wizard sa kasaysayan. Ang mga masasamang ginawa niya ay kilala ng lahat, at lahat ay alam na siya ay tinalo ng 8 bayani 5 taon na ang nakalipas. Gayunpaman, hindi alam ng marami na ang anak na babae niya ay nakatakas mula sa kabisera noon. Ibinili ni Jellit kay Toru na ang buong pangalan ni Chaika ay Chaika Gaz, at siya ay anak ng Mad Emperor na may misyon upang bawiin ang mga parte ng katawan nito. Sinabi niya na hindi nila maaaring hayaan si Chaika na maglakbay ng malaya dahil maraming mga tao ang tapat kay Arthur, at may plano silang magsimula ng digmaan upang gawing emperador si Chaika. Bukod pa rito, ang mga parte ng katawan ni Arthur ay isang malaking pinagmumulan ng mana, at kung mapunta ito sa maling mga kamay, maaari itong maging sandata ng malawakang pagkawasak. Hinimok ni Jellit si Toru na ipasa sa kanila si Chaika at ang kamay, ngunit tumingin si Toru kay Chaika at nagdesisyon. Sinabi niya kay Jellit na wala siyang pakialam sa mundong puno ng kapayapaan, at mas mabuti pa sa kanya kung ang mundo ay muling lulubog sa digmaan. Nagulat si Jellit sa walang kahihiyan ni Toru, at biglang sumama si Akari sa kanilang grupo. Inatake ni Akari si Jellit at ang kanyang kasama, na nagbigay kay Chaika ng pagkakataong magpalabas ng isang flashbang spell patungo sa kanila. Habang si Jellit at ang kanyang grupo ay nabibingi dahil sa liwanag, nakatakas sila Toru at Akari kasama si Chaika. Pumunta sila sa kanilang bahay upang mag-impake, at sinabi ni Toru kay Akari na hindi siya kailangang sumama sa kanya dahil ito ay isang misyon na maglalagay sa kanila sa panganib. Sinabi ni Akari na sasamahan siya nito hanggang sa dulo, at matapos nilang mag-impake, pumunta sila upang makita si Chaika. Tinanong sila ni Chaika kung bakit nila siya tinutulungan kahit na alam nila ang buong katotohanan, at sinabi ni Toru na hindi siya nanunukso kanina, ang mundong puno ng digmaan ay ayos lang sa kanya. Sinabi ni Chaika na ayaw niyang magdigmaan at nais lang niyang tipunin ang mga parte ng katawan ng kanyang ama upang mabigyan ito ng tamang libing. Nangako si Toru na tutulungan siyang gawin ito, at nagpasalamat si Chaika sa kanya. Hindi nagtagal, nagsimula silang maglakbay ng walang malinaw na layunin, ngunit marami ng tao ang sumusunod sa kanilang mga yapak. Maya-maya,
Sumakay sila sa isang karwahe patungo sa ibang syudad, at lahat ay patuloy na nakatingin sa kabaong na kanilang dala. Kahit na pagdating nila sa syudad, lahat ay naghusga sa kanila dahil sa kabaong. Kaya habang si Akari ay pumunta upang magayos ng kanilang mga supply, tinakpan ni Toro ang kabaong ng tela upang maging hindi kapansin-pansin. Sinabi niya kay Cha-Aika na kailangan nilang maghintay kay Akari, ngunit nahirapan siyang panatilihin si Cha-Aika sa tabi niya dahil madali itong ma-distract sa ibang mga bagay. Buti na lang, bumalik si Akari at sinabi nilang nakakita siya ng isang inn kung saan maaari silang kumain ng mura. Habang nagsisimula silang kumain, tinanong ni Toro si Cha-Aika kung ano ang susunod nilang gagawin, dahil bilang kanilang amo, dapat ay may plano siya. Sumagot si Cha-Aika na hindi niya alam kung nasaan ang susunod na bayani na may mga parte ng katawan ng kanyang ama. Sinabi niyang may isang tao na nakipag-ugnayan sa kanya at ipinaalam ang tungkol kay Albert, at pinaghihinalaan ni Toro na isa ito sa mga tao na nais magsimula ng digmaan sa pangalan ni Cha-Aika, tulad ng sinabi ni Jellit. Hindi naman talaga ito ikinabahala ni Cha-Aika. At nagtataka si Toro kung magiging maayos ang lahat. Biglang sinabi ni Akari na habang siya ay bumili ng pagkain, narinig niyang ang pinuno ng syudad ay isa sa 8 bayani. Sinabi ni Toro na sana'y sinabi niya ito agad, ngunit sinabi ni Akari na inantay niya ang tamang pagkakataon. Tinanong ni Toro si Akari tungkol sa pinuno, ngunit sinabi ng waitress na nagsisilbi ng kanilang pagkain na walang nakakaalam kung saan nakatira ang Lord at wala pang nakakita ng mukha nito. Nakita ni Toro ang pagkakataon na makakuha ng impormasyon mula sa chismosa at tinanong kung may mga chismis tungkol sa Lord. Sinabi ng waitress na ang tanging narinig niya ay ang ruler ay isang babaeng kabalyero na may kasunduan sa isang makapangyarihan at mabagsik na dragon na kumakain ng kahit sinong tumingin dito. Nang magsimula ang chismis, tinanong pa ng babae ang ilang mga lalaki upang magbahagi ng kanilang mga narinig na chismis. Sinabi ng mga lalaki na magbalik na siya sa kusina kung saan siya nararapat dahil walang kabuluhan ng magchismis tungkol sa kanilang ruler. Sumang-ayon ang babae at sinabi na hindi dapat mag-alala ang isang walang trabaho na be a hero tulad niya tungkol sa mga chismis. Nagbayad si Cha-Aika para sa kanilang pagkain, at nagpa siya silang maghanap ng kwarto para magpalipas ng gabi sa syudad. Ang unang inn na kanilang napuntahan ay hindi tinanggap sila dahil hindi nila pinapayagan ang mga kabaong sa loob, kaya't nagalit si Cha-Aika. Habang naghahanap sila ng ibang lugar para matuluyan sa syudad, natagpuan nila ang tangke ni Jellit at agad nilang nagtago sa isang tahimik na kalsada. Sinabi ni Toro na kailangan nilang umalis agad sa syudad nang biglang may tumawag sa kanya mula sa likod, at lumingon siya upang makita ang isang them na nakatayo doon. Naramdaman ni Toro ang masamang vibes mula sa taong ito. At agad siyang sumugod, ngunit lumabas na nagtatago lang siya ng isang ilusyon. Nagulat si Toro sa nangyari, at sinabi ng batang lalaki na hindi siya dapat nagmadaling umatake. Nakilala ni Cha-Aika ang batang lalaki, si Guy, na siya ring nagbigay sa kanya ng impormasyon tungkol sa kamay ng kanyang ama sa mansyon ng isang bar. Tinanong ni Toro si Guy kung siya ba ay isang alipors ng nakaraang emperador na nais ibalik ang kanyang imperyo, ngunit itinanggi ni Guy ang akusasyon. Sinabi niyang nais lang niyang ibigay kay Cha-Aika ang impormasyon at tulungan siya sa kanyang nais. At wala siyang ibang layunin. Hindi naniwala si Toro sa kanya, ngunit nagtitiwala si Cha-Aika dahil binigyan siya ni Guy ng tamang impormasyon tungkol kay Albert. Sinabi ni Guy na malamang magkakaroon sila ng hirap kung wala silang sariling sasakyan, at sumang-ayon si Cha-Aika, na nagsabing magiging mas madali ang kanilang paglalakbay kung mayroon silang kotse. Sinabi ni Guy na dapat silang magtungo sa kagubatan, at malapit sa isang bukal, makakakita sila ng maraming abandonadong sasakyan mula sa nakaraang digmaan. Idinagdag pa niya na ang bayani na may mga parte ng katawan ng emperador ay si Dominica, at siya ay nakatira sa kailaliman ng kagubatan. Pagkatapos nito, bigla na lang nawala si Guy, at hindi maintindihan ni Toro kung anong klaseng ilusyon ang ginamit nito. Bumalik sila sa kagubatan, at gaya ng sinabi ni Guy, nakakita sila ng mga abandonadong sasakyan. Dahil tumatakbo ang mga ito gamit ang magic, si Cha-Aika lang ang makakagamit ng mga ito. Pinag-ugnay niya ang sarili sa isa sa mga sasakyan at natuklasan niyang gumagana ito. Ngunit kailangan ng maraming paglilinis at pagkukumpuni. Habang siya ay naglilinis at nag-aayos ng sasakyan, nangangalap si Akari ng mga gulay at kabute, at si Toro naman ay naglalagay ng mga bitag at alarm sa paligid ng lugar. Nang bumalik siya, natapos na ni Cha-Aika ang pagkukumpuni ng sasakyan, ngunit itinutok niya ito diretso sa tubig, na nagpaalala kay Toro ng driving test ng kanyang kapatid. Anyway, naupo sila upang kumain sa gabi, at sinubukan ni Cha-Aika na magluto ng kuneho gamit ang magic. Ngunit inabo ito ng isang malakas na pagsabog.
Nahanap nila ang sunog na bahagi nito at nagsimula pa ring kumain, at sinabi ni Toro na kailangan nilang magtakda ng mga alituntunin na susundin nila mula ngayon. Nabigla si Akari dahil hindi pa niya nakikita si Toro na ganito ka-motivated, at higit pa roon, siya na mismo ang namumuna. Alam ni Toro na hindi ito papuri, kaya sinabi niya na mayroon silang ibang opsyon dahil si Akari at Chaaika ay sobrang tanga na kahit pagsamahin pa ang IQ nila. Hindi pa rin naabot sa temperatura ng kwarto. Sinabi niya na kung ang bayani na si Dominica ay talagang may kontrol sa isang dragon, magkakaroon sila ng matinding laban. Umaasa siyang makakapag-negotiate sila, dahil kung mabaygo sila, wala na silang pagkakataon para manalo. Nagsimula si Akari magkwento ng mga kwento tungkol sa mga dragon, at si Chaaika naman ay nagsara ng mga tenga sa takot. Sinabi ni Akari na narinig din niyang ang mga dragon ay mahimbing matulog sa gabi, kaya't nagpa siya si Toro na magsimula agad ng kanilang paglalakbay pagkatapos kumain. Nasa harap si Chaaika at Toro habang si Akari naman ay nasa loob ng sasakyan habang sila ay nagmamaneho. Tinanong ni Toro si Chaaika kung paano siya nakaligtas mula sa raid ng 8 bayani sa kabisera at kung paano siya nakasurvive hanggang ngayon habang maraming tao ang humahabol sa kanya. Naging malungkot si Chaaika habang ipinaliwanag niya na palagi siyang nasa labas ng imperyo. Hindi niya natatandaan ang lahat ng kanyang mga alaala at sinabing tanging ang panahon bago magdigmaan ang kanyang natatandaan. At ang pagtatapos ng digmaan ay malabo sa kanyang isipan. Naawa si Toro sa kanya nang biglang tumunog si Akari mula sa bintana at sinabi na may mga halimaw na sumusunod sa kanila. Napansin din ito ni Toro at napagtanto niyang isang kawan ng mga wolf monsters ang sumusunod sa kanila. Sinabi niya kay Chaaika na magtulungan silang magpalakas ng speed sa loob ng 5 segundo at pagkatapos ay patayin ang makina dahil ang mga halimaw na lobo ay maaaring magpabagsak sa kanila. Sinunod niya ito at muntik na silang tamaan ng isang kidlat. Dinala ni Toro si Chaaika sa loob ng sasakyan at sinabi kay Akari na siya ang magbantay kay Chaaika habang siya ay lumabas at sumugod sa isang halimaw. Hinawakan niya ito bilang hostage upang umatras ang ibang mga lobo, ngunit nagsimula silang magbasa ng isang spell at biglang napagtanto ni Toro na may isa pang halimaw sa likuran niya. Tumama ang isang malakas na kidlat sa kanya mula sa likod, at bumagsak siya sa lupa. Nagsimula mag-ikot ang mga lobo at naglalapit upang lamunin siya, nang bigla silang tumigil at nagatubili. Nag-aalinlangan, at umatras. Isang astig na babaeng kabalyero ang lumapit kay Toro mula sa dilim, at habang sinasabihan ang mga lobo na magtakas, tumakbo ang mga ito ng takot, at si Toro ay hindi makapaniwala sa nangyari. Tinanong ng kabalyero si Toro kung hindi ba sinabi sa kanya ng mga tao sa bayan na delikado ang lugar na ito. Sinubukan ni Toro na tumayo habang sinasabi niyang siya ay isang Bia hero na naligaw, at ipinakilala ng babaeng kabalyero ang sarili bilang si Dominica. Nahulaan na ni Toro iyon. At nagpasalamat siya sa kanya dahil iniligtas siya nito. Sinabi ni Dominica na wala itong anuman at nagsabing dahil delikado ang magbalik sa syudad ng mag-isa, dapat ay magpalipas siya ng gabi sa bahay niya. Hindi naintindihan ni Toro kung si Dominica ay naghahanap lang ng aksyon o kung siya ay isang mabuting tao na nais siyang tulungan. Anuman, nagsimula siyang makaramdam ng guilty dahil sa pagbabalak ng magnakaw mula sa kanya. Bumangon sila at nagsimulang sundan si Dominica patungo sa kanyang isoladong mansyon sa gitna ng kagubatan. At tinanong ni Akari kung bakit hindi ito mukhang well-guarded. Sinabi ni Toro na kung talagang may dragon si Dominica, hindi na siya nangangailangan ng mga gwardya, at sapat na siyang malakas. Sinabi niya sa mga babae na hindi magtatrabaho ang mga surprise attack dahil nakita na nila ang kanilang mga mukha, ngunit nakalimutan ni Chaaika ang misyon at sinabing itanong na lang ni Toro kay Dominica kung pwede silang magtulungan at makakuha ng pagkain. Pinapaalala ni Toro na narito sila upang nakawin ang mga labi ng kanyang ama. At nagpout si Chaaika dahil gusto niyang magpahinga saglit. Nakarating sila sa mansyon, at ginamit ni Dominica ang magic upang magbihis ng mga regular niyang damit. Habang papalapit siya sa pintuan, tinanong si Toro kung ano ang relasyon nila ni Chaaika at Akari. Ngunit bago siya makasagot, si Akari na ang sumagot at nag-imbento ng kwento. Sinabi niyang si Toro ay kapatid niya sa dugo at sila ay nahulog sa isang Sweet Home Alabama love. Ngunit tinutulan ng kanilang pamilya ang kanilang pagmamahalan. Kaya't kinailangan nilang tumakas, ngunit ipinadala ng kanilang pamilya ang ilang tao upang habulin sila. Kaya't kailangan nilang dumaan sa mga delikadong kagubatan sa gabi. Habang iniisip ni Toro na nasira na ni Akari ang lahat, nalaman nilang si Dominica ay isang forbidden love enjoyer, at sinabi niyang maaari silang manatili sa bahay niya hanggat gusto nila. Pumasok sila sa bahay at tinanong ni Chaaika kay Toro kung bakit hindi siya nagsabi tungkol sa kanyang forbidden love story kay Akari. Sinabi ni Toro na wala namang ganoong bagay, at dagdag pa,
hindi sila tunay na magkapatid, kundi mga mercenary na lumaki ng magkasama. Pagdating nila sa bahay, nagulat sila nang makita nila na si Dominica ay isang narcissist dahil puno ang lugar ng mga estatwa at portraits niya. Sinabi ni Dominica na maaari silang pumili ng kahit anong kwarto dahil lahat ng ito ay bakante. Pumili sila ng pinakamalapit na kwarto, at sa kanilang gulat, nandoon din ang mga estatwa at portraits ni Dominica. Nagdesisyon si Toro na maghiwa-hiwalay at mag-explore, pero natatakot si Chaika sa kakaibang bahay na ito. Sa huli, nag-search silang tatlo at napag-alaman nilang wala ng ibang tao sa loob ng mansyon. Sa bawat lugar na pinuntahan nila, andan ang mga estatwa ni Dominica, at pati na rin ang isang hologram projector sa gitna ng hardin. Ang tanging buhay na nilalang sa loob ng mansyon ay isang pusa, at agad itong kinuha ni Chaika dahil mukhang mabait. Dinala niya ang pusa sa kwarto habang pinag-uusapan nila ang kanilang strategy. At sinabi ni Toro na balak niyang hilingin kay Dominica na ibigay sa kanila ang mga labi ng emperador, at kung tatanggihan siya, maaaring kailanganin nilang makipaglaban. Ayaw ni Chaika sa ideya ng makipaglaban kay Dominica dahil sobrang bait nito sa kanila, pero pinaalala ni Toro na pinatay ni Dominica ang kanyang ama, at baka ituring din siya nitong kalaban. Sinabi ni Toro kay Chaika na siya ang magde-decide ng approach dahil siya ang employer niya ngayon, at gagawin niya kung ano man ang gusto nito. Kinabukasan, naghanda si Akari ng almusal para sa lahat, at habang sila ay kumakain, nagsimula si Toro ng kaunting usapan kay Dominica. Tinatanong niya kung totoo bang may kontrol siya sa isang dragon, at itinanggi ito ni Dominica, ngunit sinabi niyang ang dragon ay nasa malayo. Nakita ni Toro ito bilang isang positibong senyales at tinanong niya kung may parte ba siya ng katawan ng emperador dahil natalo niya ito. Pinagtibay ito ni Dominica, at pagkatapos ay tinanong ni Toro kung maaari niyang kunin ang parte. Nagulat ang lahat sa biglaang tanong, at tinanong ni Dominica kung bakit gusto niya ito. Sumagot si Toro na gusto niyang gamitin ito upang matupad ang mga hiling ng isang taong espesyal sa kanya. Pull out ng espada si Dominica at tinutok ito kay Toro, ngunit hindi ito tinatablan ni Toro. Sinabi ni Dominica na kailangan niyang talunin siya para makuha ang mga parte, at tinanggap ni Toro ang hamon. Pagkatapos, habang nag-iisip ng plano, hindi interesado si Akari dahil sinabi ni Toro na si Chaika ang espesyal para sa kanya. Patuloy na namumula si Chaika, iniisip na nag-propose na si Toro sa kanya. Anyway, pinasnap out sila ni Toro at ipinaliwanag na ang babaeng nakita nila ay hindi dapat ang tunay na Dominica, dahil kung siya nga, dapat ay nakilala na si Chaika. Sinabi ni Chaika na nang gumamit siya ng search magic, may nakita siyang malaking bagay na nakatago sa loob ng mansyon, kahit na wala silang nahanap. Inisip ni Toro na may malupit na nangyayari dito at naniniwala siyang malalaman nila ang katotohanan kapag nakipaglaban sila kay Dominica. Nang gabing iyon, nagpunta sina Toro at Akari upang makipaglaban kay Dominica sa kanyang hardin. Tinukso ni Toro si Dominica, na nagsasabing natatakot siya baka magkamali at madala na niyang patumbahin ito bago pa siya magtanong tungkol sa lokasyon ng mga labi ng emperador. Sinabi ni Dominica na hindi nila siya matatalo, ngunit sinabi pa rin niyang ang mga parte ng emperador ay nakatago sa ilalim ng hologram projector. Inilabas ni Dominica ang espada niya habang nag-transform sina Toro at Akari para makipaglaban. Sinalubong nila si Dominica mula sa magkabilang panig, ngunit madaling pinatumba ni Dominica ang dalawa. Nakatama si Toro ng isang hit, pero hinugot lang ni Dominica ang kutsilyo mula sa kanyang balikat at agad gumaling ang sugat. Sinabi ni Dominica na ang ulo lang niya ang tanging mahina, at maliban kung matamaan siya ng sapat na lakas para sirain ang kanyang utak, magpapatuloy siya sa mabilis na regeneration. Sinabi ni Toro na hindi niya dapat ibinubunyag ang mga lihim sa kalaban, pero sabi ni Dominica hindi ito mahalaga dahil hindi nila siya kayang talunin. Agad na umatake si Akari at iniluring si Dominica papasok sa mansyon, kung saan si Chaika ay naghanda ng sniper rifle. Ngunit dahil masyadong mabilis gumalaw si Dominica, hindi makapagtama si Chaika ng tama. Pumunta si Dominica sa hardin habang tinutugi si Akari. Dumating si Toro doon at biglang nag-activate ang hologram projector. Agad niyang naisip kung ano ang nangyayari at tinadyakan ang projector. Nagulat si Dominica nang makita ito, at nagsimula ng sirain ni Toro ang lahat ng mga estatwa isa-isa. Mas lalo pang nataranta si Dominica at tinanong siya kung ano ang ginagawa niya, at ang reaksyon ni Dominica ang lahat ng gusto niyang makita. Sinabi ni Toro na itigil na ang pagpapanggap na tao dahil alam na niyang isang dragon si Dominica. Inisip ni Toro na iniwan na ni Dominica ang kanyang dragon pagkatapos ng digmaan, at dahil hindi makayang mabuhay ng dragon nang walang kanyang master, gumawa ito ng mga estatwa upang patuloy na makita siya araw-araw.
Itinanggi ito ni Dominica at inatake siya. Hinarang ni Toro ang lahat ng mga atake ni Dominica habang pinipigilan siya sa isang lugar, kaya't nagkaroon ng pagkakataon si Chaika na makapag-lock ng target. Pumutok siya ng isang magic bullet at nang tamaan ito, nag-transform si Dominica at naging isang dragon. Tuloy pa rin ang laban ni Toro at Akari laban kay Dominica, ngunit unti-unting napansin ni Toro na unti-unti nang nakakaramdam ng epekto ang lason mula sa magic bullet na ipinadala ni Chaika. Matapos mawalan ng lakas, nahulog si Dominica ngunit kalaunan ay nakarecover siya. At muling tumayo, ngunit bago pa man siya makabalik, pinaputok muli ni Chaika ang pangalawang bala na tumama sa mga pakpak ng dragon, na nagdulot ng pinsala. Hindi na nagtagal, sumugod si Toro at gumamit ng buong lakas upang hampasin ang noo ng dragon, na naging sanhi ng malubhang pinsala. Nagsimula nang magbago si Dominica at nagbalik sa kanyang anyo bilang isang tao. Tinatanong siya ni Toro kung anong nangyari sa kanyang master. Ikinwento ni Dominica na nagkasakit si Dominica pagkatapos ng digmaan at mabilis na pumanaw. Naiwan siya mag-isa, at dahil hindi na siya gustong makita ng ibang tao, kinuha niya ang anyo ni Dominica at pinuno ang buong bahay ng mga estatwa at larawan ng dating master. Inamin niya na ang tunay na Dominica ay nais talagang makipaglaban hanggang sa dulo, at bilang paggalang dito, nais din niyang makipaglaban sa isang taong kayang patumbahin siya. Humiling si Dominica kay Toro na tapusin na siya, ngunit tinanggihan ito ni Toro, na nagsabing ang kasunduan nila ay tapusin lang siya sa laban. Kinuha ni Toro ang mga mata ng dating emperador mula sa magic projector at ibinigay kay Chaika bago umalis. Ngunit biglang tumayo si Dominica, at gamit ang kanyang magic, binago ang kanyang anyo. Sinabi niyang wala na siyang layunin matapos talunin siya ni Toro, at ngayon ay may bago siyang misyon, patumbahin si Toro. Bigla siyang kumagit sa kamay ni Toro, at agad nitong naramdaman ang paggaling mula sa mga sugat. Ipinahayag ni Dominica na nais niyang makipaglaban muli kay Toro kapag nasa pinakamataas na kondisyon siya. Kaya't maghihintay siya sa kanya. Naglakbay na silang lahat patungo sa isang bagong lungsod, at nagulat sila nang matuklasan na ang pasang kinuha ni Chaika noong nakaraang araw ay si Dominica pa rin sa disguise. Nasa anyo pa rin ng pusa si Dominica at mahimbing na nakahiga sa kandanggan ni Chaika, na walang pakialam. Hindi natuwa si Toro na ang isang nilalang na nais siyang patayin ay kasama nila sa paglalakbay. Ilang araw ang lumipas, at nakarating sila sa isa pang lungsod. Pumunta si Chaika sa loob ng lungsod na hindi nagpapalam sa kahit sino. At nakipag-usap siya sa mga kaakit-akit na lalaki tungkol sa kinaroroonan ng hero. Sinabi nila na ipapakita nila siya sa bahay ng hero, kaya sumama si Chaika sa kanila. Ngunit dumating si Toro at pinatumba ang dalawa sa kanila. Ang ikatlong lalaki ay kumuha ng kutsilyo, ngunit biglang tumalon si Dominica mula sa bubong sa kanyang anyo bilang dragon at tinapak ang lalaki. Nagalit si Chaika kay Toro dahil pinagtulungan niya ang mga mabait na lalaki na nagbigay ng impormasyon, ngunit sinabi ni Toro na ang mga ito ay may masamang plano at ipinadala siya sa Epstein Island. Dinala niya si Chaika pabalik sa labas ng lungsod kung saan nakaparada ang kanilang sasakyan at pinagsabihan siya na huwag maglakbay mag-isa. Nagalit si Chaika at nagsabing gusto lamang niyang makatulong dahil pakiramdam niya siya ang pinakawalang silbi sa grupo. Pinapapakalma siya ni Toro at sinabi na hindi siya dapat mag-alala dahil siya at si Akari ang na-hire para sa trabaho. Sinabi ni Chaika na matagal nang hindi nila nakikita si Guy at nagsisimula ng mawalan ng pasensya, kaya't inangkat ni Toro si Dominica at tinanong kung may alam siya tungkol sa natitirang 6 na heroes. Dahil tiyak nakita niya ang mga ito noong digmaan. Hindi natuwa si Dominica sa treto sa kanya at tinampal si Toro bago tumakas. Bumalik si Toro upang aliwin si Chaika, nang dumating si Akari na may daladalang mga hayop at insekto para sa kanilang pagkain. Ngunit may dala rin siyang masamang balita. Ipinakita niya ang isang wanted poster para sa kanilang tatlo, kahit na mukhang ginuhit lang ito ng isang batang may hawak ng crayons, sapat na itong magpahayag ng kanilang mukha. Nagdesisyon si Toro na lumipat na agad sa susunod na lungsod. Ngunit habang dumadaan sila sa ilang mga guho, napansin ni Toro na may sumusunod sa kanila. Biglang tumigil ang kanilang sasakyan nang makakita sila ng isang tao na nakatayo sa kalagitnaan ng daan. Hiniling ni Toro sa hooded na tao na lumisan, ngunit sinabi niya na ibigay na lahat ng kanilang gamit. Sinabi ni Toro na dapat lang siyang maghanap ng ibang biktima, dahil halos wala silang pera, ngunit naglabas ang babae ng espada upang lumaban. Sinabi ni Toro kay Chaika na ihanda ang sniper rifle niya habang siya ay lumalabas upang makipaglaban. Ngunit nagulat siya nang malaman na ang espada ng babae ay isang snake blade, isang sandata na kombinasyon ng espada at whip. Tinutulak siya pabalik ng babae, ngunit nakabawi siya gamit ang kanyang mga kasanayan at nakuha ang sandata ng babae.
Pagkatapos, sinugod niya ito at inatake, na nagpatagilid sa hood ng babae. Sa kanyang pagkabigla, nakita ni Toru na ang babae ay may hitsura na katulad ni Chaika. Naguguluhan siya tungkol sa kung anong nangyayari, nang biglang sumabog ang mga guho sa likuran ng kanilang sasakyan, na nagdulot ng mga debris na tumama sa sasakyan. Pinasok ni Akari si Chaika upang mailigtas ito. Ngunit bago pa man sila makalabas, kinuha ng isang lalaking may itsura na tulad ni Chaika ang original na Chaika. Sinabi ng lalaki kay Toru na magpasakop na, ngunit umatake si Akari upang iligtas si Chaika. Ang sniper magician ng kalaban ay umatake kay Akari upang pigilan siyang makalapit kay Chaika. Samantala, si Toru ay nakipaglaban sa pangalawang Chaika at inutusan ng grupo na ibigay sa kanya ang kanyang girl. Habang stuck sila sa deadlock na negosasyon, nakita nila ang tangke ni Jellit na papalapit. Kaya't nagdesisyon ang grupo ng kalaban na tumakas, dala si Chaika. Agad na napagtanto ni Toru na wala na silang ibang opsyon, kaya't dinala niya ang pangalawang Chaika at mabilis na tumakas. Nang dumating si Jellit at ang kanyang grupo, natagpuan nilang nakasangkot ang kanilang sasakyan sa mga bato at may bakas ng labanan. Nagdesisyon silang maghiwalay at maghanap kay Chaika. Sa pagitan ng lahat ng ito, si Toru at Akari ay nagbihis ng pangalawang Chaika at tinanggal ang kanyang mga gamit upang hanapin kung may nakatagong armas. Nagsalita siya ng isang salita lamang sa isang pagkakataon at tinawag silang parehong PDF files, ngunit hindi ito pinansin ni Toru. Tinatanong siya ni Toru kung sino siya at bakit niya ito ginawa, ngunit hindi siya sumagot. Nalilito si Toru sa kung anong pangalan ang ibibigay sa kanya, kaya't si Akari na lang ang nagdesisyon na tawagin siyang Sticky para magaan lang. Nainis ang babae nang paulit-ulit nilang tinatawag siyang Sticky, kaya't sinabi niyang ang pangalan niya ay Chaika. Na lalong nagpalito kay Toru at Akari. Sinubukan nilang magtanong pa kay Sticky, pero nanatili siyang tahimik. Kumuha si Akari ng isang naglalagablab na panggatong at sinabi na dapat nilang torturehin siya. Binunot ni Toru ang kanyang kutsilyo at sumang-ayon. Ang paraan nila ng pagpapahirap ay ang pagpapakain ng masasarap na pagkain sa harap ni Sticky, at agad siyang bumigay. Pinatalon ni Toru si Sticky tulad ng isang tuta para makuha ang pagkain, para lang gawing biro siya. Samantala, si Chaika ay kasama ang mga kasamahan ni Sticky, at ginawa nila ang halos pareho kay Chaika. Sinabi ng mandirigma na huwag mag-alala dahil hindi siya type ang mga patag na katawan katulad ni Chaika, mas gusto niya ang mga kababaihan na kurbada. Sinampal siya ng kanyang kasamahan dahil sa pagiging pervert at sinabi na dahil walang bahagi si Chaika ng emperador, kailangan niyang itago ito sa kabaong tulad ng kanilang Chaika. Napansin nila na magkaiba ang kanilang mga personalidad, pero magkamukha ang dalawang babae at tinatawag ang kanilang sarili na anak ng emperador. Sinabi nila kay Chaika na marami pa sila, at 3 na ang nakita nila. Pumunta ang mandirigma sa isang patrol, nakipag-isa, at nakarating sa sasakyan kung saan iniwan ni Toru ang isang nota tungkol sa pagpapalitan ng mga bihag. Bumalik siya sa kanyang hideout nang hindi man lang napapansin na may 2 tao mula sa grupo ni Jellit na nakakita sa kanya, at nagsimulang maghanda para salakayin sila. Samantala, natutunan ni Toru mula kay Sticky na ang kanyang misyon ay kolektahin ang lahat ng labi ng kanyang ama at maghiganti sa lahat ng pumatay sa kanya. Nabigla si Toru nang malaman niyang iba ang misyon ni Sticky kumpara kay Chaika, at sinabi niyang siguro ay peke si Sticky. Nagalit si Sticky at sinabi na ang Chaika ni Toru ang peke. Ngunit nang tanungin ni Toru tungkol sa kanyang mga alaala, sinabi ni Sticky na may malaking agwat din siya sa kanyang mga alaala, at doon napagtanto ni Toru na may kakaibang nangyayari na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Kinabukasan, nagtagpo ang 2 grupo sa talon upang palitan ang mga bihag, at ito na ang unang pagkakataon na nagharap ang 2 Chaika. Sinabi ni Toru na dapat nilang simulan ng pagpapalitan ng bihag, ngunit sinabi kay Sticky na kung susubukan ng sniper nila na gumawa ng kahit anong kalokohan, huhugutan niya ang lubid at papasabugin ang bomba sa bag ni Sticky. Akala ng mandirigma na nagbibiro si Toru, pero sinabi ni Toru na maglaro at malalaman din niya. Pumayag silang palitan ang mga bihag bago ang lahat, pero pagdating ng 2 babae sa gitnang lugar, bigla silang inatake ng maraming ibon na halimaw. Pinrotektahan ni Toru at ng mandirigma ang mga babae mula sa mga magic attack ng mga ibon na nagpapagalit sa lahat ng nababanggitan nila. Pati na ang mga isda na tumatalon sa tubig. Kontrolado ang mga ibon ng kasamahan ni Jellit, na nais overload ang mga pandaman ng lahat hanggang sa magka-madness para buhayin sila. Nahihirapan sina Toru at ang mandirigma sa laban sa mga halimaw, ngunit nagsimula mag-shoot ang female sniper mula sa kabilang grupo sa ilog para makagawa ng smoke screen.
Ginawa rin ito ni Toro at hinugot ang lubid para maglabas ng usok mula sa bag ni Sticky. Sinabi ni Toro sa mandirigma na gagawin nila ang pagpapalitan mamaya. At pumayag siya, kinuha si Cha-Aika at tumakbo palayo. Isang tao mula sa grupo ni Jellit ang nagdesisyong habulin sila habang ang taong kumokontrol sa mga ibon ay nagdesisyon na tumutok kay Toro. Nahihirapan sina Toro at Akari sa laban sa lahat ng mga halimaw, at nagtanong si Sticky kay Toro kung pwede niyang putulin ang mga gapos at ibalik ang espada niya para makipaglaban. Napagtanto ni Toro na ito na ang tanging opsyon nila, kaya tinadtad niya ang mga gapos at ibinalik ang espada kay Sticky. Sa pagtulong ni Sticky sa laban, mabilis nilang napagtagumpayan ang mga halimaw at nagpunta sa kanilang sasakyan kung saan naghihintay si Dominica. Akala ni Dominica na si Sticky si Cha-Aika at tinanong kung kailan siya nagpalit ng damit. Sinabi ni Toro na talagang komplikado ang mga bagay at ipapaliwanag niya ito sa kanya mamaya. Samantalang nais niyang hilahin ang sasakyan mula sa mga guho, pinaalala ni Akari sa kanya na walang silbi ito dahil kailangan ng magic power para gumana, at wala sa kanilang dalawa ang may magic. Sinabi ni Dominica na kaya niyang gumamit ng magic, kaya siya ang magmamaneho ng sasakyan kung papayag si Toro na makipaglaban sa kanya balang araw. Pumayag siya, kaya't nagbago siya sa kanyang halimaw na anyo at itinapon ang mga guho na nagpataka kay Sticky. Sa kabilang banda, nawala sa landas si Monkey D. Goofy ng grupo ni Cha-Aika, at bumalik siya sa Beast Tamer, na nanatiling naguguluhan kung paano nakapatay ng marami sa mga halimaw sina Toro at ang kanyang mga kaibigan ng madali. Alam niya ang tungkol sa maraming Cha-Aika at sinabi na ang pagharap sa dalawang grupo ng Cha-Aika ay imposibleng gawin para sa kanilang dalawa. Pinaghihinalaan niyang pareho silang peke dahil tanging isang tunay na prinsesa lamang ang maaaring magtaglay ng pangalan, pero iniisip ni Monkey D. Goofy kung baka lahat sila ay totoo at kung tinawag ng emperador silang lahat na Cha-Aika dahil wala na siyang maisip na ibang pangalan. Ipinagbigay alam nila ito kay Jellit, pero nakatanggap siya ng utos mula sa kanyang boss na ayusin ang alitan sa pagitan ng gobyerno at mga magsasaka. Sa halip, nagpa siya siyang sundin ang mga utos, kaya ipinagpaliban ang paghahabol kay Cha-Aika. Samantalang magkasama sina Toro at Sticky, si Akari ay umalis upang mangalap ng impormasyon sa merkado. Tinanong ni Sticky si Toro kung isang mercenary siya, at sumang-ayon siya. Sinabi ni Sticky na nais niyang kunin siya, at handa siyang magbayad ng higit pa kaysa kay Cha-Aika. Sinabi niya na isang araw ay ibabalik niya ang imperyo at babayaran siya ng kahit anong halaga, pero sinabi ni Toro na hindi siya magtataksil kay Cha-Aika para sa pera. Sinabi ni Toro na ang mga mercenary ay nagtatrabaho para sa pera, pero tapat sila sa kanilang mga amo hanggat hindi pa tapos ang kontrata. Alam ni Sticky na mahilig din ang mga mercenary sa pakikipaglaban, at sinabi niya kay Toro na mabibigyan siya ng pagkakataon na makipaglaban hanggat gusto niya. Sinabi niya na may malinaw siyang mga layunin at walang alinlangan, kaya't makikinabang si Toro kung magsisilbi siya sa kanya. Nagsimulang mag-isip si Toro kung dapat ba siyang magpalit ng trabaho at sinabi kay Sticky na iisipan niya ang alok niya. Bumalik si Akari mula sa syudad at sinabi na nakapag-ayos siya ng pagpapalitan ng mga bihag sa plaza ng syudad mamayang gabi. Pagdating ng gabi, parehong naruroon ang dalawang grupo sa plaza, ngunit ang sniper mula sa grupo ni Sticky ay nakaposisyon malayo. Muling nag-alok si Sticky kay Toro na magpalit siya ng amo, ngunit tumanggi siya. Sinabi niya na malakas si Sticky sa pisikal at mental, ngunit ang Cha-Aika niya ay mahina at labis na nagtitiwala. Naniniwala siyang higit na kailangan siya ni Cha-Aika, at kaya't magsisilbi siya sa kanya. Sa huli, naganap ang pagpapalitan ng mga bihag, at hindi natuwa si Cha-Aika sa nakitang reaksyon ni Toro nang makita siyang muli. Habang nag-uusap sila, tinutok ng sniper ang kanyang baril kay Cha-Aika upang barilin siya. Ngunit biglang napansin ni Cha-Aika na ang Akari na kasama nila ay hindi totoo. Huli na nang malaman niyang si Akari ay nagnanais na hulihin siya. Iniiwasan ng sniper ang mga atake ni Cha-Aika at tumalon pababa ng gusali, nagpasabog ng flashbang sa kanya at pagkatapos ay kumilos ng mabilis tulad ni Spider-Man. Sinubukang sundan ni Akari ang sniper ngunit nahulog siya sa mga guho, kaya't bumalik siya kay Toro at sa iba pang mga kasama malapit sa sasakyan. Nagkunwaring si Dominica ay si Akari upang lituhin ang kabilang grupo, at natutuwa siya sa katotohanang pinili ni Toro si Cha-Aika at hindi si Sticky. Di nagtagal, umalis sila sa lugar at naramdaman ni Cha-Aika ang kalungkutan dahil nalaman niyang marami pa palang mga kopya ng kanya sa labas, at hindi niya tiyak kung siya ang tunay na Cha-Aika. Sinabi ni Toro na hindi ito mahalaga dahil siya ang unang Cha-Aika na nakilala niya. At nais niyang magsilbi sa kanya. Sinabi niya na tatalunin niya ang sinumang magtatangkang saktan siya, kahit pa mga ibang Chekes. Habang sinasabi niya iyon,
Dumating si Sticky at ang kasama niyang mandirigma sa harap ng kanilang sasakyan, at pinindot ni Cha Aika ang preno. Tinanong ni Toro kung anong gusto nilang mangyari, at sinabi ng mandirigma na nais siyang magsilbi kay Sticky. Hiniling niyang kunin ang mga labi ng emperador, ang kanyang kapatid na babae, at ang dragon, at maaari silang magbuo ng isang malaking masayang party. Tinanong ni Toro kung ano ang mangyayari kay Cha Aika kung sasama siya sa kanila, at sinabi ni Sticky na hindi kailangan ng mundo ng dalawang Cha Aika. Sinabi ni Toro na makikipaglaban siya sa kanila kung ganoon, at agad siyang tumalon mula sa sasakyan upang harapin sila. Inatake siya agad ni Sticky at ng mandirigma, ngunit na-block ni Toro ang kanilang mga atake at nakalapit sa kanila. Gayunpaman, nilalabanan niya ang dalawang tao ng sabay at mabilis siyang napatigil. Hindi rin matulungan ni Akari si Toro dahil tinutok niya ang sniper na nais ding maghayganti. Ginamit niya ang mga paputok na kutsilyo upang iliga ang sniper mula sa laban, habang si Toro ay naiipit na. Sa kabutihang palad, naghanda si Cha Aika ng flashbang spell upang tulungan si Toro, at nabulag ang mga kalaban, binigyan si Toro ng oras upang magdasal at magbago. Sa kanyang bagong anyo, madaling tinalo ni Toro ang mandirigma at si Sticky, kaya't napilitan silang gumamit ng smoke bomb at umatras. Bumalik si Akari doon dahil nakatakas ang sniper, at tumakbo si Cha Aika upang suriin sila. Mabilis nilang pinaalis ang sasakyan mula sa lugar, at sinabi ni Toro na mas lumalala na ang sitwasyon. Hindi lang sila nakikipaglaban sa mga tao na nais silang pigilan, kundi pati na rin ang ibang mga Cha Aika na nais nakawin ang mga labi na hawak na nila. Nagsimula siyang mag-isip ng plano kung paano epektibong haharapin ang problemang ito. Samantala, pinapanood sila ni Sticky at ng mga kasama niya mula sa isang bangin. Ipinahayag ni Sticky na hindi kailangan ng mundo ng maraming Cha Aika. At balang araw tatalunin niya ang lahat at tatapusin ang kanyang misyon.